Ferdinand Marcos Jr. ibinunyag sa SONA ang anyay palpak at pinagkakakitaan umano ang ilang flood control projects sa bansa. 40,000 classrooms target matapos ng pamahalaan bago matapos ang termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Paggamit ng mga eskwelahan bilang evacuation centers, ipagbabawal na rin. Pagbabalik ng Love Bus at pagpapatakbo ng natitirang Dalian trains kasama sa mga ipinangako ni PBBM sa kanyang ika-4 na ulat sa bayan. Ilang kritiko ng administrasyon hindi kontento sa 4th zona ni PBBM. 68 mga Pilipino binigyan ng pardon ng United Arab Emirates bilang bahagi ng pagdiriwang ng Eid al-Adha. At bilang ng naitalang patay, bunsod ng epekto ng habagat at magkakasunod na bagyo sa bansa, sumampa na sa 34 ayon sa NDRRMC. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Martes, July 29, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Sa State of the Nation Address ng Pangulo kahapon, isa sa ibinunyag nito na palpak at pinagkakakitaan ng ilang flood control projects sa bansa. Samantala, tiniyak naman ng Department of Public Works and Highways na hindi nila babaliwalain ang mga apela ng Pangulo patungkol sa mga anomalyang ito. Ang detalye sa report ni Ivan Alvarez. Sa isinagawang pag-iinspeksyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kamakailan sa mga naging epekto ng magkakasunod na sama ng panahon sa bansa, ibinahagi ng punong ehekutibo sa kanyang State of the Nation Address ang mga bagay na naging klaro sa kanya. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Huwag na po tayo magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Mga kickback, mga initiative, errata, SOP, for the boys. Pinuna ni Pangulong Marcos ang anyay sa buwatan upang kunin ang pondo ng bayan na nakalaan sana sa mga proyekto ng pamahalaan kontra baha. Bunsod nito, 3 bagay ang naging direktiba ng Pangulo. Una, kailangang isumite ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang listahan ng lahat ng flood control projects sa bawat rehiyon na sinimulan o natapos sa nakalipas na 3 taon. Pangalawa, susuriin ito ng Regional Project Monitoring Committee at iuulat ang mga palpak, hindi natapos o di umanong peking proyekto. Tsaka naman ito, isa sa publiko. We will publish this list. Isa sa publiko natin ang listahang ito. Kaya ang publiko na saksi sa mga proyektong ito ay malayang suriin ang listahan at magbahagi ng kanilang nalalaman para makatulong sa ating investigasyon. At the same time, there will be an audit and performance review regarding these projects to check, to make sure, and to know how your money was spent. Sa mga susunod na buwan,
makakasuhan ang lahat ng mga lalabas na may sala mula sa investigasyon, pati na ang mga kasabwat na kontratista sa buong bansa. Kailangan malaman ng taong bayan ang buong katotohanan. Kailangang may managot sa naging matinding pinsala at katiwalian. Samantala, tiniyak ng DPWH na hindi nila babalewalain ang mga sinabi ng Pangulo patungkol sa naturang issue. We're taking it very seriously because I think it's we need to be very transparent at this time, and actually lahat ng projects na dapat nating gagawin as the President is instructed, dapat naman talagang makikita na may impact at talagang tama ang pagkadisenyo. Ayon kay Secretary Bonoan, ipapasa nila ang mga hinihingi ng Pangulo. Ngunit nang matanong kung kasama rin dito ang mga pangalan ng mga maaaring sangkot sa umano'y kapalpakan. Saka na natin pag-usapan yan. Importante dito is we'll have to make sure actually that the projects that the President is talking about are actually done properly. Anya, dahil napondohan na ang mga proyektong ito, sisiguruhin ng ahensya na mapapakinabangan ito ng publiko. Ayon naman kay Executive Secretary Lucas Bersamin, magiging maingat ang pamahalaan pagdating sa pagsilip dito. Naman ng trabaho dito sa gobyerno, pwedeng buksan, pwedeng investigahan. Kasi lalo na kung mayroong manifestations or symptoms of corruption or fraud, we are also careful not to be hurried about this. There is a process for looking at these things. So we will rely on the investigators. Pagtitiyak ni E.S. Bersamin, hindi palalagpasin at tatahimik lang ang Pangulo pagdating sa mga ganitong klaseng issue. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nananatiling prioridad ng administrasyon ang pagpapabuti sa sistema ng edukasyon sa bansa. Ito ang binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos sa kanyang ika-4 na State of the Nation Address o SONA kahapon. Narito ang report ni Jed Neresina. Target ng pamahalaan na makapagtayo ng 40,000 silid-aralan sa susunod na 3 taon. Karagdagan ito sa nauna ng 20,000 classroom na naipatayo na sa mga nakaraang taon. Sa kanyang ika-4 na SONA, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi dapat mabinbin ang pasok ng mga mag-aaral dahil lang sa kakulangan ng silid-aralan. Hihigitan pa natin ito dahil talagang nakakaawa ang ating mga mag-aaral. Hindi na natin dapat nabibitin ang oras nila sa klase dahil sa kakulangan ng classroom. Katuwang ng pribadong sektor, sisikapin nating madadagdagan pa ng 40,000 silid-aralan bago matapos itong administrasyon. Maglalaan tayo ng sapat na pondo para rito. Alang-alang sa mga ating mag-aaral, hihilingin ko ang buong suporta ng ating Kongreso. Dagdag pa ng Pangulo, hindi na dapat gawing evacuation center ang mga eskwelahan sa panahon ng kalamidad, kaya kasama sa plano ng Pangulo ang pagpapatayo ng karagdagang evacuation center sa buong bansa. Kasama ng mga mahalagang infrastruktura, dadagdagan pa natin ang mga makabagong evacuation center ng ating naipatayo na. Hindi na dapat pang gamitin bilang evacuation center ang ating mga paaralan. Binigyang diin din ni Pangulong Marcos Jr. ang pagpapalakas sa early childhood care and development sa bansa. Layunin ng pamahalaan na magtayo ng mas marami pang daycare centers at magdagdag ng school counselors upang mapangalagaan ang mental health ng mga mag-aaral. Naglaan tayo ng 1 bilyon para makapagtayo ng mahigit 300 barangay child development center at bulilit center sa buong bansa. At ang pinaka-priority ay yung mga nangangailangan na puok na malalayo. At pauna lamang yan,
Unti-unti nating tutugunan ang matinding kakulangan sa daycare center na nabinbin mula pa noong 1990. Maraming mag-aaral ang nakakaranas ng bullying o kaya ay nagde-depress. Binabantayan din natin ang mental health ng ating kabataan. Magdadagdag tayo ng mga school counselor na magsisilbing sanggunian at gabay nila. Para naman sa kapakanan ng mga guro, ipinagmalaki ng Pangulo ang bagong lunsad na Yakap Caravan kung saan makapagpapakonsulta na ang mga mag-aaral at mga guro ng libre. Sakop nito ang libreng medical check-up, libreng lab test tulad ng cancer screening at libreng mga gamot. Nangako rin si Pangulong Marcos Jr. sa mga public school teacher na makakakuha na sila ng overload at overtime pay ngayong school year. Bilang patunay rin ng suporta ng pamahalaan sa pagpapabuti ng edukasyon sa bansa, ipinagmalaki rin ng punong ehekutibo ang mga bagong laptop at tech equipment na naipagkaloob na sa mga public school na binili ng malinis at walang bahid ng korupsyon o katiwalian. Ngayon, nagdaratingan na ang mga laptop na laan para sa bawat guro sa public school. Tiniyak natin na walang anomalya sa pagbili ng mga laptop na ito. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakakatindig balahibo para kay Transportation Secretary Vince Dizon ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ika-4 na State of the Nation Address kaugnay ng mga proyekto para sa transportasyon. Ayon sa kalihim, maganda ang layunin ng Pangulo na maibsan ang hirap ng mga commuter sa kanilang pagsakay sa araw-araw. Ilan sa mga proyektong target ng magawa ng Department of Transportation ang pilot test ng Cebu Bus Rapid Transit sa Setyembre. Gayon din ang pagpapatakbo ng mga natitirang Dalian train sa susunod na taon at ang pagbabalik ng mga Love Bus na libre ang pamasahe kung saan plano itong isagawa sa buong bansa. Nakakapanindig balahibo talaga itong sona ng ating Pangulo. No? Napakatapang at doon mo talaga makikita yung puso ng Pangulo. No? Katiwalian sa flood control projects ang pangunahing ikinatuwa ng ilang senador sa ika-4 na State of the Nation Address o SONA ni President Ferdinand Marcos Jr. Gayunman, ilang senador pa rin ang nakulangan sa mga inihayag ng Pangulo. Ang mga report o ang mga detalye sa report ni Asher Cadapan Jr. Generally satisfied o kapwa masaya sina Senators Erwin Tulfo at Vicente Tito Soto III sa mga inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ika-4 na State of the Nation Address o SONA. Paglulunsad ng investigasyon tungkol sa flood control projects sa nakaraang 3 taon ang sinusuportahan ng nakababatang Senator Tulfo bilang dating kalihim ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Panawagan niya na tanggalin ang partisipasyon ng mga politiko sa paglagak ng mga pondo para sa mga naturang programa dahil kita namang walang pagbabago sa problema sa baha kapag may malalakas na bagyo. Habang si Senador Tito Soto sang-ayon sa mahigpit na babala laban sa korupsyon sa flood control ng Department of Public Works and Highways o DPWH at iba pang proyekto. Partikular niya ito sa bahagi ng pangangalaga sa National Expenditure Program o NEP na panukalang budget ng Pangulo sa Kongreso kaya humandaan niya mga mahilig sa insertion. Nagustuhan naman ni Senador Alan Peter Cayetano ang tono ni PBBM na diretso sa katotohanan dahil napakalagaan niyang maitama kung ano ang mali. Bagaman nilinaw nitong hindi maaaring maging fully satisfied ng sinuman dahil sa dami ng issue na hindi maririnig sa isang oras lang na talumpati. Yung baha, 3 years na yan. Yung PhilHealth, kasama yan sa almost 2 years, yung pagtanggal ng pondo niya sa budget. Then of course yung galit niya ng tao sa nangyari sa budget next year. So let's see kung ano yung susunod na kabanata. But at least in so far as hitting a home run sa Congress at saka sa Malacanang, so I think strong naman yung sinabi niya na he'd rather have a reenacted budget. So let's see. As usual, maganda lahat nung premise. Tignan natin pagdating sa dulo sa conclusion kung ganun pa rin.
Isa rin sa mga natuwa sa SONA ay si Senador JV Ejercito, partikular na sa mga serbisyo at benepisyo na nabanggit ng Pangulo na anya'y nasa Universal Healthcare Law na siya ang pangunahing may akda. So hopefully this time around na nabanggit ng Pangulo, kailangan lang bigyan ng priority at i-implement ng tama't maayos ang UAC. So finally, hopefully, ngayon mabigyan na siya talaga ng importansya. Ando na lahat sa batas yun eh. Yung zero balance billing, yung pang-increase ng mga treatment, benepisyo. We just need to implement it properly. So, masaya ako na nabanggit ng Pangulo to dahil nandun ang batas. Kailangan lang implement ang tama't maayos. Inihayag naman ni Senador Panfilo Ping Lacson na pinalakpakan niya ang tindig ng presidente laban sa katiwalian sa flood control projects ng gobyerno sa mga darating pang 2026 budget. Anya, pinakapaborito niyang quote ng presidente sa ika-4 nitong SONA ay ang mahiya naman kayo na kaugnay ng mga katiwalian sa mga naturang proyekto at panawagan ng pananagutan sa mga sangkot dito. Bagaman kinilala ni Senador Juan Miguel Zubiri ang mga effort ng Pangulo sa pagpipresenta ng komprehensibong SONA ay nakukulangan ito sa kanyang mga narinig. Labis na nakadidismayaan niya ang kawalan ng pagbabanggit sa 100 peso minimum wage increase o ang paglaganap ng banta ng online gambling na ilan sa mga direktang nakaapekto sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga Pilipino. Mabuti naman para kay Senador Risa Ontiveros ang naihayag na pag-imbestiga sa joint venture agreements sa mga water company dahil may naihain na rin anya siyang katulad na resolusyon. Gayunman, nakulangan pa rin ng senadora sa mga nabanggit ng Pangulo sa kanyang ika-4 na SONA. Sana po halimbawa mas konkreto mga plano ng administrasyon nila, paano ibaba ang presyo ng pagkain, pati po presyo ng kuryente at sa kalangis. Buti na lang nabanggit nila yung paano pagandahin ang serbisyo sa tubig. Hindi baha, pero yung tubig sa mga tahanan natin. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Tiyak na bubusisiin umano sa Senado ang magiging panukalang pambansang pondo sa 2026 dahil sa mga issue ng flood control project ayon kay Senator Risa Hontiveros. Samantala, isa sa puntong tumatak sa senadora ang investigasyon sa mga water company na hindi nakakapag-supply ng maayos na tubig. Ang detalye sa ulat ni JP Nunez. Bubusisiing mabuti ng Senado ang panukalang 2026 budget dahil sa mga palpak na flood control projects ayon kay Senator Risa Hontiveros. Kaugnay ito ng mga issue ukol sa flood control projects na kahit nasa 1/3 anya ng pondo ng Department of Public Works and Highways o DPWH ay inilalaan para rito ay matinding pagbaha pa rin ang nararanasan ng mga Pilipino. Nitong nagdaang mga bagyo, malaking bahagi ng bansa ang lumubog sa baha. Wala rin namang nagpipigil na sa Senado magkaroon din ng investigasyon sa pamamagitan ng isang resolution o sigurado ko pagdating ng budget debates ngayong taon, uungkatin talaga namin yan. Sa ika-4 na State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kahapon, sinabi nitong pananagutin ang mga nasa likod ng umano'y katiwalian sa mga palpak na flood control projects. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo nang binulsan nyo lang ang pera. Ayon naman kay DPWH Secretary Manuel Bonoan, mamadaliin nila ang investigasyon. Ang mga proyekto anya ng gobyerno ay mayroong 1-year warranty sa mga kontraktor. Kung mayroon anya sa kanila na palpak ang gawa, ay ipauulit ito sa loob ng 1 taon. Well, we do it immediately as the President has instructed the department. We're taking it very seriously because I think it's we need to be very transparent at this time, and actually lahat ng projects na dapat nating gagawin as the President has instructed, dapat naman talagang makikita na may impact.
Samantala, isang mahalagang punto naman para kay Senator Hontiveros na nabanggit sa SONA ni PBBM ang investigasyon sa mga joint venture agreement ng mga water company. Buti na lang nabanggit nila yung paano pagandahin ang serbisyo sa tubig. Hindi baha, pero yung tubig sa mga tahanan natin. So, kung yung sinabi nilang iimbestigahan yung joint venture agreements ng mga water districts sa mga water companies, mabuti po yun. Ihain na rin po akong resolusyon para investigahan precisely yung mga JVA na yon. Kaya't ginagawa ng LUA ngayon ang mga mabisang hakbang laban sa palpak na serbisyo ng mga water district at kanilang mga joint venture partners. Ilan naman sa mga puntong hindi nabanggit ni PBBM na inaasahan sana ng mambabatas ay ang paglalagom sa 3 taong panunungkulan ng Pangulo o kalahati ng kanyang termino. Gayon din ang pagbibida naman sa kanyang administrasyon kung ano pa ang kanyang mga gagawin sa natitirang mga taon sa kanyang termino. At ang napapanahong isyu ngayon kaugnay ng online gambling. Medyo nagulat ako na hindi nila binanggit yung mga panawagan at yung mga bills din namin para sa strict regulation ng online gambling. Napaka-urgent na social concern yun sa ngayon. So I think missed opportunity nila na talakayin yun. Ganito naman inilarawan ng senadora ang SONA ni PBBM. Wala Parang ordinary business as usual, parang grocery list or sampayan lang siya. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isusulong ng minorya ng Kamara na maging bukas sa publiko ang bicameral conference kaugnay ng pagpapasa ng taunang budget ng gobyerno ayon kay mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima. Sa State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kahapon, binanggit nito na hindi niya aaprubahan ang panukalang pondo na hindi kasang-ayon ng National Expenditure Program. Ang detalye sa report ni JP Nunez. Most corrupt budget ang 2025 national budget para kay mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima dahil sa mga kontrobersiyang nakapaloob dito. Kaya ayon sa mambabatas, isusulong nila na maging transparent ang Bicameral Conference Committee para sa taunang budget ng gobyerno. Sa BICAM, pinagtatagpo ang bersyon ng budget ng mababang kapulungan ng Kongreso at ng Senado upang pag-isahin bilang Proposed National Budget o General Appropriations Act. In fact, we are planning to really file a resolution. Some of us already in the opposition. Meron ako nakitang umikot na draft na resolution about that. Yung open BICAM, dapat may transparency. Tsaka rin i-report detalyado. Ano yung mga binago doon sa BICAM level. Sa ika-4 na State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahapon, sinabi nitong hindi niya aaprubahan ang anumang budget na hindi kasang-ayon ng National Expenditure Program. Kasunod ito ng pagtalakay ng Pangulo sa umano'y korupsyon sa mga pondo para sa flood control projects. For the 2026 national budget, I will return any proposed general appropriations bill that is not fully aligned with the National Expenditure Program. Samantala, para kay De Lima, may magagandang punto naman na nabanggit si PBBM sa kanyang SONA. Hindi natin pwedeng baliwalain yun kasi maganda naman talaga yung mga pagkakabanggit. Kaya nga makita niyo naman yun sa pagpalakpak sa kanya, lalo na yung sa dulo about yung they will go against yung mga may kagagawan nito mga kapalpakan sa mga especially sa mga flood control projects. Pero dapat anyang maisagawa ng kanyang administrasyon ang kanyang mga pangako. Pero kailangan, he should walk the talk. Kailangan ipakita talaga niya at sa kanyang administrasyon na seryoso sila doon sa mga binitawan niyang salita. JP Nunez, UNTV, News and Rescue.
Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Piniyak ng liderato ng House of Representatives na walang magiging delay at drama sa pagbusisi sa proposed 2026 national budget. Ito ay matapos magbabala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na i-veto ang 2026 budget kung hindi naka-align sa mga prioridad ng pamahalaan. Mula sa House of Representatives, may report si Rosalie Coz live. Rosalie, anong bagong mekanismo ang ipatutupad para matiyak na masusunod ang kagustuhan ng Pangulo sa pagpasa sa proposed national budget? Ella, handa ang liderato ng Kamara na tugunan ang pangangailangan ng pagbabago sa istruktura ng national budget process. Ito ang commitment ni House Speaker Martin Romualdez matapos ang babala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na i-veto ang 2026 national budget kung hindi naka-align sa mga prioridad ng pamahalaan. Ayon kay Speaker Martin Romualdez, suportado nito ang umiigting na panawagan para sa transparency sa budget deliberations, partikular na sa Bicameral Conference Committee o BICAM. Sa BICAM, pinaplansya ang pagkakaiba ng probisyon ng Kamara at Senado. Naging kontrobersyal ang 2025 proposed national budget dahil sa mga blank item sa BICAM report, dahilan para questionin sa Korte Suprema ang legality ng 2025 General Appropriations Act. Kaya naman isinusulong ng House Speaker ang pagsasapubliko ng BICAM. Bukod dito, nag-commit din itong tutugunan ng panawagan ni PBBM na gawing prioridad sa pondo ng pamahalaan ang sektor ng agrikultura, public health at job creation. Samantala, ayon naman kay Akbayan Party List Representative Shell Jokno, para sa Transparent Bicameral Committee, kailangang amyendahan ang rules ng House of Representatives at Senate para payagan ang media at publiko na masubaybayan at masuri ang BICAM proceedings. Dito umano ang kadalasang insertion sa mga overpriced flood control projects at iba pang kababalaghan. Ella, isa naman sa inaabangan natin ngayong araw dito sa Kamara ay ang resumption ng session mamayang 3:00 ng hapon kung saan inaasahan natin ang eleksyon ng mga chairman sa House Committees. Gayon din ang pagpapatibay ng plenaryo ng Kamara sa pagka-elect ni 4-piece Party List Representative Marcelino Libanan bilang House Minority Leader. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Dedma o hindi pinansin ng ilang progresibong grupo ang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa halip na pakinggan ay sinabayan nila ito ng tinatawag nilang People's SONA. Kabilang sa binigyang diin ng labor groups ay wala itong programa para sa kanila. Narito ang report ni Dante Amento. Sa halip na makinig sa State of the Nation Address o SONA ng Pangulo, sinabayan ito ng People's SONA ng ilang progresibong grupo na marami ay nasa sektor ng manggagawa. Anila, wala namang magandang sasabihin ng presidente para sa kanila. Ayon sa labor leader na si Attorney Luke Espiritu, sa nakaraang 3 taong termino nito, wala siyang programa para sa mga manggagawa. Ang pinapakinggan at kinakausap anya nito ay ang mga malalaking negosyante sa bansa. Uniform naman ang SONA ni Bongbong Marcos. Wala kaming na-expect na bago. For the past 3 SONAs, wala naman siyang sinasabi tungkol sa manggagawa. Wala siyang sinasabi tungkol sa maralita. Sa loob ng administrasyon nito, hindi naaalis ang Pilipinas sa top 10 worst countries pagdating sa mga manggagawa. Nananatili din ang bansa na number 1 rice importer sa buong mundo at may pinakamahal na presyo ng kuryente sa Asia at deadliest country para sa mga mamamahayag. All of those figures, mapagyayabang mo ba na ikaw ay presidente ng isang bansa na worst country for worker? Ikaw ay presidente ng isang bansa na number 1 rice importer sa buong mundo. Ang flood control din ay pinagkakakitaan ng mga nasa pwesto. Kaya naman wala itong maibibigay na grado sa Pangulo. Dagdag pa ni Attorney Nery Colmenares, pampapapugi lang naman ng Pangulo ang sinabi nito. Paulit-ulit kasi, alam mo, pag nangangako yung isang tao sa'yo, makinig ka. Pag 2 beses niyang pinangako, hindi niya natutupad, parang hirap makinig. Ito pa kaya 3 up. Hindi rin ito nabibigyan ng solusyon ang problema ng bansa tulad ng mataas na presyo ng bilihin.
Ano kaya kung magpasa ng batas para dagdagan ng sahod? Para naman tumaas-taas naman ang sahod ng mga manggagawa. Ano kaya kung sabihin niya na ako, suportahan ko ang isang batas na tanggalin na ang political dynasty? Naging pain din umano tayo ng bansang Amerika sa giyera sa mga malalaking mga bansa. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi kontento ang Akbayan Party List Group sa ulat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ika-4 na State of the Nation address kahapon. Ayon sa grupo, maraming mga issue ang nakulangan sila sa mga plano ng Pangulo. Narito ang report ni Ryan Lacanlale. Nakukulangan ang Akbayan Party sa ika-4 na State of the Nation address ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa Akbayan, puro checklist lamang ang sinabi ng Pangulo pero kulang na kulang sa tunay na pangangailangan ng mamamayan. Bagamat welcome ang malakas na posisyon nito laban sa katiwalian sa flood control projects, sa malabong serbisyo ng tubig at pangangailangan ng mas transparent at responsive na budget, pero sa kabila ng lahat, malinaw na kinukulang at walang narinig nila sa dagdag sahod para sa manggagawa, pagbalik ng Pilipinas sa ICC, paniningil ng pananagutan sa mga Duterte, matibay na posisyon sa West Philippine Sea at konkretong aksyon laban sa lumalalang krisis ng isugal. Yung una po ay yung 200 wage hike, inabangan din po namin. Hindi rin po naibanggit yung lumalalang isugal, no? Ito pong, at yung, syempre po, yung mga kampanya din po namin sa Akbayan Youth na yung sa lumalala nga pong educational crisis, yung pagsasabatas po ng allowance is essential. Sobrang lala po noong online isugal bill, no? Lalo na po na ang main target nila ay kaming mga kabataan, ang daming mga ads sa at mga billboards, maging sa mga ads po sa social media. Kaya po grabe na yung epekto nito hindi lang sa kasalukuyan na estado po ng mga kabataan kundi sa seguridad din at kinabukasan po ng mga kabataan natin. Sa loob ng 3 taong panunungkulan, wala nilang major accomplishment ang Pangulo. Resulta at hindi listahan lamang ang dapat magawa ng pamahalaan ang inaasahan aniya ng mga Pilipino. Kaya hinihintay nila ang kanyang sinasabing listahan ng mga ghost projects sa flood control at babantayan ang bawat hakbang sa budget process para tiyakin na ang mga pangako'y hindi mananatiling hangin lamang. Ryan Lacanlale, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling naihalal bilang House Speaker si Leyte 1st District Representative Martin Romualdez. Samantala, pinili naman ng ilang kongresista na maging independent House members. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licos. With humility in my heart and a deep sense of duty, I rise today to accept the renewed trust you have given me to serve once again as your Speaker of the House of Representatives. This indeed is an honor that I embrace with full awareness of the responsibility it entails, not only to this esteemed institution, but most importantly, to the Filipino people we have all sworn to serve. Pasado 1:00 ng Lunes ng hapon, July 28, nang i-adjourn ang sesyon ng Kamara matapos na makuha ni Leyte 1st District Representative Martin Romualdez ang majority vote ng Kamara para manatiling House Speaker ng 20th Congress. 269 na mga kongresista ang bumoto sa re-election nito bilang leader ng Kamara. 34 naman ang nag-abstain o tumanggi sa speaker vote. Sa ikalawang pagkakataon, walang katunggali sa posisyon ng kongresista. Sa kanyang acceptance speech, naninindigan si Romualdez na tanging ang Kamara ang may kapangyarihan sa ligang batas na i-initiate ang isang impeachment complaint. Ito ay matapos na magdesisyon ng Korte Suprema na ideklarang unconstitutional ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Naninindigan ng mambabatas na hindi mapipigilan ng Kamara sa pagkamit sa katotohanan. The Supreme Court has spoken and we recognize
its decision. But let it never be said that the House of the people bowed in silence. At the time, we draw a line. The power to initiate impeachment is the exclusive domain of this chamber. It flows from the people's will and rests solely on the clear language of the Constitution. It is neither granted nor guided by any outside institution. The court may close a case, but it cannot close a cause. The pursuit of accountability is not a moment. It is our mandate. We are not moved by personalities, but by principles. We are not driven by vendetta, but instead by vigilance. Our goal has never been to destroy, only to demand the truth. Binigyang diin din ni Romualdez na bilang House Speaker, proprotektahan ng kanyang liderato ang institusyong kanyang pinamumunuan. Hindi ko kayo iiwan sa gitna ng unos. Gaya ng ama ng tahanan na hindi natutulog kapag may bagyong papasok. Babantayin natin ang ating kapulungan. Sisiguraduhin kung walang bubong ang babagsak, walang pader magigiba at walang miyembro ang mapapabayaan. Una na ring inihayag ng House Speaker na sa pagbubukas ng 20th Congress, itataguyod ng Kamara ang mga pundasyong kanilang inilatag nitong nakalipas na Kongreso na nagsusulong ng mga reformang nagpapalapit sa pamahalaan sa taong bayan at maibalik ang tiwala ng publiko sa mga mambabatas ng Kamara. Ang tiwala ay hindi gantimpala, kundi panibagong hamon. At bawat hamon ay pagkakataon para mas maglingkod ng mas tapat, mas totoo, mas buo. Naihalal naman bilang Senior Deputy Speaker si Quezon 2nd District Representative G.J. Suarez at siyam na iba pa bilang Deputy Speakers. Ang presidential son naman na si Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos ang Majority Leader. Muli namang naihalal bilang House Minority Leader si 4-piece Party List Representative Marcelino Libanan. Maging constructive minority, isa lang ang bansa po natin at lahat ng ating pwedeng gawin na natin na ma-strengthen ang ating demokrasya. Samantala, ilang kongresista ang piniling maging independent House members. Ibig sabihin, tumanggi silang bumoto sa House Speakership at hindi rin sila kabilang sa minority bloc ng Kamara. Kabilang narito sina Davao City Representative Paulo Culong Duterte, Omar Duterte at Isidro Ungab. Gayun din si Puwersa ng Pilipinong Pandagat o PPP Party List Representative Harold Duterte. Ang grupo nila ay iba sa grupo naman ni Navota City Representative Toby Chanco, Bacolod City Representative Albi Benitez at Cebu City Representative Duke Frasco na hindi rin sumusuporta sa liderato ni Congressman Romualdez. Gayunman, nananatili silang mga kaalyado ng PBBM administration. Kami lang nag-uusap. Mahirap kasi pag iba yung iba yung direction nila eh. Kami still in support of the president. We still believe and will go all out for his administration. So baka iba yung kanilang direction. We will still exhaust all means and measures to push the legislative agenda. Nandun pa rin kami, di ba? We will not be an opposition, I said. Ako, it's independent, but then in support of the president. Independent, para at least independente kami makapag-gawa ng stand namin. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa iba pang balita, dapat sundin ng Senado ang desisyon ng Korte Suprema sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ang inihayag ni Senate President Francis Escudero sa gitna ng posibilidad na pag-usapan na ang naturang issue sa plenaryo ngayong araw. Mula sa Senado, narito ang report ni Asher Cadapan Jr. live. Asher, ano ang susunod na magiging hakbang ng mga senador kaugnay ng desisyon ng Korte Suprema sa impeachment?
Plano ni Senator Francis or Senate President Francis Cheese Escudero na magsagawa ng caucus o pagpupulong ang lahat ng mga miyembro ng Senado. Ito ay upang pag-usapan nga ang inilabas na desisyon ng Korte Suprema kaugnay sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte na unconstitutional o labag sa saligang batas ang naturang sinampang kaso ng Kamara. Null and void ab initio o walang bisa mula sa simula ang impeachment complaint sa Vice Presidente. Ito ang binigyan diin ni Senador Escudero kaugnay ng pasya ng kataas-taasang hukuman. Bukod dito, hindi rin anya nagkaroon mulat-mula ng jurisdiksyon ng Senado doon sa impeachment complaints dahil sa paglabag sa Bill of Rights, partikular na sa due process of law. Dagdag pa ng tagapangulo ng Senado, immediately executory din ang desisyong ito. Ngunit dahil binubuo ang Senado ng 24 na miyembro, sinabi ni Senador Escudero na bagaman may personal siyang opinyon, ay pagpapasahan ng mga senador ang Supreme Court decision. Ngunit ayon kay Escudero, wala siyang nakikitang dahilan para hindi sundin ang kataas-taasang hukuman. Hindi porkit tagapangulo ako ng Senado, kamay ko lamang ang nagdadala ng tiyempo at magdidikta ng direksyon ng Senado. We are a collective body and we will be deciding upon these matters collectively also after deliberation and via a vote. Personally, ang posisyon ko ay bilang abogado ay ito. Nagdesisyon ng Korte Suprema, sang-ayon ka man doon o hindi, dapat ito'y sundin. Kung hindi, magkakaroon tayo ng constitutional crisis at baka tingnan tayo ng mga karatig bansa natin at ibang tao na isang banana republic kung saan sinusunod lamang natin yung mga gusto natin. Paliwanag pa ni Senate President Escudero na ang magpapasya kaugnay nga ng desisyon ng Korte Suprema ay ang Senado bilang legislative body at hindi impeachment court. Ito ay dahil anya baka mapulaan o tingnan ito na isang paglabag. Ibig sabihin nito ay hindi na muling magko-convene pa ang impeachment court. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Posibleng makabalik sa Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Duterte kung papayagan ng International Criminal Court o ICC ang hiling nitong interim release. Ayon sa abogado ng dating Pangulong Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman, nakakuha sila ng mahalagang impormasyon na nagpapalakas sa kanilang argumento. Dagdag ni Kaufman, kailangan pa nila ng karagdagang datos upang makumpleto ang proseso. Umaasa rin sila na tatanggapin ng mga hukom ng ICC ang kanilang argumento. Tiniyak ni Executive Secretary Lucas Bersamin na nananatiling matatag ang paninindigan ng Pilipinas sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ay matapos mabanggit ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang ulat sa bayan ang pagtitimpi at pagiging mapagpasensya, lalo na sa pagtanod sa mga kapuluan at pangangalaga sa interes ng bansa. Giit ni Executive Secretary Bersamin, patuloy na pangangalagaan ng Pilipinas ang karapatang soberanya nito sa mga teritoryong pandagat. Our position in the West Philippine Sea has remained very constant. No? Hindi siya nag-hesitate, hindi siya nagbago. We are still friendly to China, but China must also compensate. If China continues to be aggressive to do many things there, not against our sovereignty, definitely the President will not welcome that. Naglabas ng video ang Iran-backed Houthis ng Yemen na nagpapakita sa ilan sa mga nawawalang crew ng lumubog na cargo ship na MV Eternity Sea
na kanilang inatake sa Red Sea. Ayon sa pahayag ng grupo, iniligtas umano nila ang 11 tripulante, kabilang ang 2 nasugatan, habang isang bangkay ang nakuha mula sa barko bago ito lumubog. Ang pag-atake sa Eternity Sea ay bahagi ng kampanya ng Houthis laban sa mga barkong may kaugnayan umano sa Israel. Ayon sa EU Naval Task Force, 15 sa 25 crew ng Eternity Sea ang nananatiling nawawala, kabilang ang 4 na pinaniniwalaang patay. Nagpahayag ng pasasalamat ang Department of Foreign Affairs sa pamahalaan ng United Arab Emirates sa pagbibigay ng humanitarian pardon sa 68 Pilipinong bilanggo kasabay ng pagdiriwang ng Eid al-Adha noong nakaraang buwan. Ayon sa DFA, ito ay patunay ng matatag na ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at UAE. Pinahahalagahan ng Pilipinas ang patuloy na pagkakaibigan at malasakit ng UAE sa mga mamamayang Pilipino. Sumampa na sa 34 ang bilang ng mga namatay bunsod ng habagat at magkakasunod na bagyo na tumama sa bansa. Base sa latest report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, 32 sa mga nasawi ang sumasailalim pa sa validation, habang 2 sa mga ito ang validated. 18 ang naitalang sugatan habang may 7 na nawawala pa rin. Samantala, umabot na rin sa 30 insidente ng landslide ang naitala, habang mahigit sa 500 mga lugar ang naiulat na binaha. Inaasahan ng Department of Agriculture na babalik sa normal ang presyo ng mga gulay sa loob ng 1 hanggang 2 linggo. Ito ay sa kabila ng pinsala sa sektor ng agrikultura dulot ng sunod-sunod na bagyo. Ayon kay DA spokesperson na si Secretary Arnel de Mesa, mabilis ang paggalaw ng presyo ng gulay kaya't inaasahang makaka-recover agad kung gaganda ang panahon at walang paparating na bagong bagyo. Kabilang sa mga tumaas ang presyo, ang ampalaya, talong, repolyo at pechay. Ayon sa ulat ng DA Disaster Risk Reduction and Management Operations Center, tinatayang aabot sa 421.95 million pesos ang pinsala sa high-value crops tulad ng gulay, prutas at root crops. Para naman sa ating ulat panahon, patuloy na magpapaulan sa kanlurang Luzon sa susunod na 2 araw ang habagat. Kabilang sa mga makakaranas o makararanas ng panakanakang pag-ulan ang Ilocos Region, Batanes, Babuyan Islands, Abra, Benguet, Zambales at Bataan. Kalat-kalat na mahina hanggang katamtaman na may paminsan-minsang malakas na buhos ng ulan na may kasamang pagkulog ang inaasahan sa Metro Manila, Calabarzon, sa kabuuan ng Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley at Central Luzon. Bunsod nito, pinapayuhan ng Pag-asa ang publiko na maging alerto sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa, habang ang natitirang bahagi ng bansa ay makararanas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may papulupulong mga pagulan o pagkidlat, pagkulog. Naglabas ng direktiba si Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa City Environment and Parks Management Office at General Services Office na mangalap ng ebidensya laban sa mga lumalabag sa anti-littering ordinance ng lungsod. Ayon sa alkalde, hindi na sapat ang mga babala dahil patuloy ang irresponsableng pagtatapon ng basura at paglalabas ng dumi sa mga daluyan ng tubig na nakakaapekto sa kalikasan at kalusugan ng publiko. Inirekomenda niya ang pagtataas ng multa at ang pagsasampa ng kasong kriminal laban sa mga pasaway upang ipakita ang seryosong layunin ng lungsod na mapanatili ang kalinisan. Ang mga individual na lalabag ay maaaring pagmultahin ng 1,000 hanggang 5,000 piso o patawan ng hanggang 36 na oras na community service. Bukod sa pagbabayad ng multa, maaari ring masuspinde o mawala ng business permit ang mga establishmento na lalabag. Kasi marami pa rin undisiplina o undisciplined na mga residents. Walang pakialam. Mga, kung tawagin mo, mga walang hiya sila.
No? Because they don't care about the environment, they don't care about their surroundings, they don't care about their neighbors. Ang importante lang sa kanila is kung ano yung ugali nila. Very selfish na ugali. So in short, talagang walang disiplina. Kaya talagang kailangan na nating itaas yung penalty sa kanila. Nagkasundo ang Thailand at Cambodia sa isang agaran at walang kondisyong tigil putukan matapos ang 5 araw ng labanan. Sa tulong ng Malaysia, Estados Unidos at China, nangako ang dalawang bansa na ipagpapatuloy ang komunikasyon at gagawa ng paraan para matiyak na masusunod ang kasunduan. Nagpasalamat si Cambodian Prime Minister Hun Manet kay Thai Acting Prime Minister Phumtham Wechayachai at kay US President Donald Trump sa kanilang tulong para mabuo ang ceasefire deal. Nanawagan ang mga apektadong residente na tuluyan nang ihinto ang putukan upang makabalik sila sa kanilang mga tahanan. Inimbestigahan na ng US Department of Transportation ng Federal Aviation Administration kaugnay ng desisyong ilipat ang ilang air traffic mula New York patungong Philadelphia. Bahagi ng investigasyon ang posibilidad ng pagkukulang ng administrasyon ni dating US President Joe Biden sa modernisasyon ng communication system at kakulangan sa air traffic controllers. Noong November 15, nagdulot ng libo-libong flight cancellations ang manpower shortage ng FAA. Tinututukan ng Department of Transportation kung nagkaroon ng kapabayaan na nakaapekto sa operasyon at kaligtasan ng mga paliparan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 14, versikulo 12 na nagsasabi, may daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una, ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.